Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Kaalyado ni Duterte, bumaliktad na. Senator Lacson, binira ang mga traidor na senador. Grupong Duterte at Escudero, abay nakakahiya. Matapos ang naging pagpupulong ng grupong Duterte at Escudero, kasabay ng mainit na pahayag ni Senate President Escudero na pwedeng madismiss agad-agad ang impeachment trial, abay binira ni Senator Lacson ang kabalbalan ng mga bias na senador. Samantala, matapos ang matinding paninira ng isang testigo laban sa tropa ni Duterte, abay Senator Risa matapang na binira ang kampo ni Duterte at binunyag ang lantarang pananakot at panunuhol sa mga testigo at inaasahang kaalyado ni Duterte. Bumaliktad na at sinuportahan ang panawagan ng Kamara at taong bayan na ituloy ang impeachment trial laban kay BP Sara. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Malugod na tinanggap ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ang naging pahayag ni Ombudsman Samuel Martires na hintayin muna ang resulta ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte bago aksyonan ang reklamong may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Bucoy, tama ang naging hakbang ng Ombudsman na umatras sa issue at ipaubaya na ito sa susunod na Ombudsman alinsunod sa tamang proseso. Git ni Bucoy, malinaw na ang kapangyarihan ni Martires ay limitado sa investigasyon at hindi siya maaaring maghain ng kaso habang may kasalukuyang impeachment proceedings. Nilinaw din ng Ombudsman na wala itong layuning impluensyahan o pahinain ng impeachment trial taliwas sa mga aligasyon matapos nitong umaksyon sa committee report ng House Good Government and Public Accountability Panel. Nako mga kaibigan, galit na galit itong mga alipores ni Duterte dito kay Ombudsman Martires. Tinatawag siya ngayon na traidor. Wala daw siyang utang na loob na inappoint ni dating Pangulong Duterte. Tapos ganito daw ang kanya magiging stand. Hindi man lang daw siya pumabor dito kay Sara Duterte. Ay nako talaga. Porket inappoint kahit mali, papaborang kayo. Nako naman. Sabi nga ni Ombudsman Martires mga kababayan, for the first time na talaga makikita natin dito na talagang kinontra niya yung mga supporter ng mga Duterte. Ang sinasabi niya, kailangan munang matuloy ang impeachment trial. Titignan niya muna doon. Kung makonvict si Sara, doon sila aaksyon. Para tignan kung may probable cause nga ba yung mga reklamo laban dito kay Sara Duterte para maakyat na ito sa Sandigan Bayan. Pero mga kaibigan kahit na ganito yung naging stand at paninindigan ni Ombudsman Martires, abay matatandaan natin na nagkaroon ng pagpupulong itong grupong Duterte at Escudero at mainit nga na pinag-uusapan ngayon na posibleng ang i-dismiss itong kaso ni Sara Duterte agad-agad. Yan na nga sinasabi ni Escudero at ni Cayetano. At isa pa mga kaibigan, doon sa programa ni Marcoleta, sinasabi niya na meron talagang paglabag daw itong Kamara doon sa 1-year bar rule na sinasabi. Nako. Kaya naman mga kaibigan ito ang matinding buwelta ni Senator Lacson sa mga bias na senador. Na talagang tila harap-harapang ginagago ang taong bayan mga kaibigan. Panoorin natin to. Ang Senator Judge, hindi naman pwedeng mag-move to dismiss kasi judges, saka naman nakakita ng huwes, siya pa mismo yung mag-move to dismiss, kami rin yung magde-decide. Manggagaling dapat yun sa defense. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang Senator Judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. Kasi at katawa-tawa, di ba? Kakatwa yung judge ka, saka nakakita sa court, alam ba, nandun yung judge sa ibabaw, siya doon. Tapos siya may hawak ng gavel, siya pupukpok. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin pupukpok, this case is dismissed. Di ba napaka-awkward? Kaya nga, di ba nag-comment nga rin ako na napakamali yung judge mismo yung mag-move to dismiss ang kaso na siya mismo. Nagkataon lang na ito, 24 yung judges. Maski nga sa halimbawa, Sandigan Bayan o kaya Court of Appeals. Sandigan Bayan na lang para talagang naglilitis ng criminal cases. Saka naman nakakita ng tatlo sila
pagkatapos yung isa sa kanila, magmo-move to dismiss. Pagtatawanan siya ng dalawang kapwa niya maestrado pag gano'n. Huwag lang tayong tumaliwas o huwag tayong mag-interpret ng napakadaming interpretasyon, gawa ng napakaraming interpretasyon sa wordings ng saligang batas. Hindi kami maliligaw eh. Kasi ang masama, yung each and every word, ini-interpret ng kanya-kanyang interpretation. So doon na lang kami, napaka-basic naman yun, di ba? Tama si Senate President Enrile na ang judge, magtatanong ka lang para i-clarify mo kung hindi maliwanag yung sagot ng depensa o yung sagot ng prosecution. Hindi kami itong parang debate sa pagpasa ng batas na lahat kami gusto magtanong. Gugulo. Makikinig lang kami doon. Hindi yung wala yung pasiklaban na, of course, yung iba nagpe-prepare. Makinig lang kami. Ngayon, kung merong hindi malinaw para sa amin, alam mo, may sinagot yung defense team o yung lawyer ng defense na hindi malinaw para sa amin, pa-clarify lang namin yon. Hindi kami mag-express ng sarili naming opinion tungkol sa takbo ng kaso. Alam mo, pagmamasling kami, obserbahan din kami ng mga nanonood dyan kung ano yung demeanor namin as judges. We must always bear in mind that we are senator judges. We are not members ng prosecution team o ng defense team. Kami yung judge mismo. Dapat kailangan nandun lagi yung takbo ng isip namin. And actually, judges talaga kami. So dapat yun ang demeanor namin. Huwag kaming mag-aakto na para bang nakikialam kami doon sa presentation ng ebidensya o pagdidepensa ng ebidensya. Let's leave it to the defense team at saka prosecution team. Nandun kami para makinig at mag-appreciate ng ebidensya. Kung kulang, di pagdating ng takdang panahon, nang tapos yung trial, mag-acquit kami. Pero kung lampas siya sa threshold ng preponderance of evidence, maski kapos siya doon sa guilt beyond reasonable doubt, ako mismo, mag-convict ako. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Ang kailangan lang talaga ay umpisahan at ituloy yung impeachment trial. Tapos makita yung mga sinasabi nilang malalakas na ebidensya. Hindi lamang sila bilang mga senator judges, kundi tayo mga kaibigan, taong bayan, kailangan nating makita yan. Kasi nga, tayo din huhusgahan natin itong mga senador judges natin kung tama ba yung paghusgan nila sa mga ebidensya. Kasi mga kaibigan, malinaw ang sinasabi dito ni Senator Ping Lacson, di ba? Senator Tito Soto, Senator Coco, di ba? At yung mga iba pa na pabor na ituloy yung impeachment na kailangan lang makita yung ebidensya. At hindi yan pinag-uusapan dapat yung i-dismiss agad. Kasi wala namang ganyan. Huwag kayong gumagawa ng sarili nyong mga imbento na termino tulad ni Scudero. Tapos susuportahan pa nila Marcoleta, 'di ba? At mga grupong Duterte, tapos sina Cayetano. 'Di ba? Matindi talaga. Ang nakakapagtaka mga kaibigan, bakit ba takot sila sa ebidensya? Yun lang yun 'Di ba? Ano bang kinakatakot nila? Lahat naman yung mga ebidensya na yan patungkol sa mga di umano'y kabalbalan ni Sara Duterte. Bibigyan nyo pa yung mga kababayan natin na mag-isip, bakit ba takot din kayo? Kayong sumusuporta kay Sara Duterte na ayaw nyong ipakita ng ebidensya. Nako. Gusto din natin at gusto ng mga kababayan natin, makita muna yung presentation ng prosecution, Tama. ng kanilang mga ebidensya. Mas ma-appreciate namin as senator judges yung kung ano yung nilalaman ng ebidensya. Ngayon, saka pwedeng i-rule yung motion to dismiss kung walang kalaman-laman naman. Of course, hindi ko sasabing ganun dapat ang mangyari. Pero questionable pa rin yun kasi nga try and decide Kailan tapusin yung trial, saka mag-decide ang each and every senator judge na kung siya ba'y nagko-convict o nag-acquit. Pero at the very least, dapat makapagpresenta ng ebidensya yung prosecution team. Hindi pa ka nakapag-present. Anong basis na i-dismiss mo yung kaso? Hindi mo pa nakikita yung o na-appreciate yung ebidensya ng prosecution team, di ba? Ang nakakahiya rito, kung halimbawa, majority, 13 at least 13, ang nagsabi na, hindi, i-dismiss na natin. Siyempre, yun ang ruling ng impeachment court. Kasi majority. Ang nakakahiya doon, kung idudulog sa Korte Suprema, particularly, ng prosecution team, at ito na nga yung mukhang kanilang sinasabi, na pagka ginawa ng impeachment court na i-dismiss ito on the basis of the motion to dismiss without the benefit of trial, dudulog sila sa Korte Suprema. Ang nakakahiya, pag na-reverse kami, ang sabi nila, di ba, right or wrong, pag nag-decide at Supreme Court, it becomes part of the law of the land, di ba? Maski anong petition na dinulog sa Supreme Court, maski questionable, maski hindi sumasang-ayon, maski karamihan pa ng mga kababayan natin, maski buong Kongreso pa, hindi sumasang-ayon, kailangan tumalima tayo. Otherwise, nasa na yung rule of law natin kung hindi natin susundin yung kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas.
Kaya sila nandun, sila yung final arbiter at saka sila yung pinaka-final interpreter ng saligang batas o anumang batas na umiiral sa ating bansa. Ano So, na yun? Chaotic na yun pagka hindi pa namin, alam ba, na-reverse kami. Hindi pa rin namin susundin. Medyo kami yung at fault noon kasi Supreme Court yun, igalang natin. The presiding officer is just one of the senator judges. Siya lang yung presiding officer, hindi siya yung masusunod. Kami magde-decide, majority sa amin na magsasabi na mag-caucus tayo. Pag-usapan natin sa caucus bago tayo pumunta sa plenaryo o doon sa impeachment court mismo. Hindi po pwedeng isang tao lang magdidikta. Wala tayong caucus. Dito natin discussin. Kung ang gusto ng at least 13 ng mga senator judges, mag-caucus kami. Hindi siya pwedeng masunod. Ang masusunod, kasi demokrasya tayo Pero kailangan, hindi lang isang tao ang nagsasabi noon o nagdidikta noon. Kailangan at least 13 of the senator judges ang papayag na wag na mag-caucus at magdiskusyon na lang kami doon sa mismong plenaryo. Kahit na anong sabihin siguro na Senator Ping Lacson, napakalinaw naman na mali talaga. Pero si Senate President makapangyarihan yan 'Di ba? Sabi niya, lahat magagawa niya. Kaya eto, ang ginagawa ngayon ni Escudero, lahat pwede niyang gawin. Siya nga yung supremo, 'di ba mga kaibigan? Sabi nga natin, hindi lang ito simple na labanan tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ito ay talagang paghahangad niya na manatili bilang Senate President. Kaya naman, para makuha yung boto ng mga Duterte dyan sa Senado, abay, etong kapalit. Ang kapalit mga kaibigan, napaboran si Duterte sa kahit anong kabalbalan siguro mga kaibigan, no? Tapos, ang nahihirapan, syempre, taong bayan mga kaibigan. Mantakin nyo, pinapasahuran natin tong mga to. Tapos, iisa lang yung siniservisyohan nila. Grabe, ang kakapal ng muka. Tulad na lamang mga kaibigan ng isang testigo na makapal ng muka, nabaligtarin pa at sabihin ginagago daw ni Senator Risa itong mga pamilya Duterte at si Kibuloy. Kaya naman, eto yung matinding sagot ni Senator Risa sa sinasabi na siya pa daw yung nanuhol dito sa walang kwentang testigo na si alias Michael. Eto mga kaibigan kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie. And he knows it. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? Well mga kaibigan, nagtataka pa ba tayo? Ganyan na ganyan din yung ginawa nila, di ba? Kay former Senator Laila de Lima, tinaniman ng mga peking testigo para lamang siya ay ikulong, i-persecute mga kaibigan. Yun ang matinding paninira. Para lamang mapagtakpan yung kanilang kabalbalan. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account.
Muli, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. Oo, mga kaibigan, kung makikita ninyo nung nilabas yung video na yan, abay, kinalat yan ng mga alipores ni Duterte. Matinding paninira kay Senadora Risa Hontiveros. So, matindi kasi mga kaibigan, no? Nung sinasabi kasi ni etong si Sara Duterte, natatakbo daw siya sa pagkapangulo. Hindi naman tayo nagtaka doon, di ba? Wala naman nagtaka doon eh. Ambisyosa yan eh. Malamang gusto niya talagang maging presidente. Pero nung sinabi ni Senadora Risa na posible na open siya na tumakbo sa pagkapangulo, abay doon na nagsimula mga kaibigan na talagang birahin, siraan itong si Senadora Risa. Una na dyan na binuhay yung issue sa PhilHealth. Oo. Wala namang kakwenta-kwenta yun mga kaibigan. Alam naman natin kung sino talaga yung may issue dyan sa PhilHealth. Sa Parmali na nga lang mga kaibigan eh. Ngayon naman, eto yung ginagawa. Takot ba sila kay Senadora Risa sa 2028 sa pagkapangulo? Kaya ganito na lang yung ginagawa nila, no? Ay nako. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us. But you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Atty. Roque said that ang dami niyo raw pong invento, and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Ay nako talaga itong si puganteng abogado, Harry Roque. Nag-ingay na naman mga kaibigan. Napakawalang kwenta rin no? Yung mga sinasabi nito. Isinusuka na nga di ba? Sa mga ibang bansa na pinupuntahan niya. Pero eto pa, ang lakas pa rin ng loob mga kaibigan. Na kung ano-ano yung sinasabi na paninira sa mga senador na bumabatikos sa kanyang amo at sa ating gobyerno. Hayaan nyo mga kaibigan, malapit-lapit na din yan. Si Harry Roque. Ay, nako talaga. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupunterya kasi baka daw natithreaten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 elections. Sa tingin nyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupunterya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po syempre yung pagiging Senator Judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Para sa akin, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senadora Risa Hontiveros, hindi tulad ni Bato de la Rosa at yung iba pang mga senador na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, lalo na yung mga AI, na talagang i-justify pa nila na tama yung mga pinaggagawa nila. At mga kaibigan, matapang talaga itong si Senadora Risa Hontiveros na talagang consistent na gusto niyang tibagin itong mga kabalbalan ng mga Duterte. Kaya naman mga kaibigan, nakikiusap tayo na suportahan natin ang ating Senadora Risa at yung mga kagrupo nila na talagang lumalaban sa katotohanan. Kaya naman mga kaibigan, kung darating yung pagkakataon na eleksyon, na magiging susunod na Pangulo natin, sino bang pipiliin ninyo? Si Senador Risa ba na lumalaban sa katotohanan o ang ating Vice Presidente at ayaw ipaliwanag kung saan
napunta yung mga pondo ng bayan. Sinong pipiliin natin mga kababayan? Yung pro-Pilipinas ba? Yung pro-government? O isang pro-China? Mga kababayan. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kababayan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share at mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.